Sa ikalimang araw na paghahanap, nakita na namin ang malaking isda na kung tawagin ay maming. Pero may mas malaki pa raw sa maming na aming nakita. Umaabot daw ito ng 5 hanggang 6 na talampakan. Isdang sinlaki ng tao. Sa muli namin pagsisid sa karagatan para hanapin ang dambuhalang maming, mga pamilyar na muka ang laging sumasalubong sa amin. Ang daming sea turtles. Compared dun sa previous na punta ko dito, ang dami ko nakita ngayon. Ang tansya ko I saw 5 to 6 individuals in one dive. And that was during the whole duration na nagda-dive tayo. So hindi lang siya sa isang area, sunod-sunod siya. And most of them were grazing or either naka-relax lang sila sa corals. Isa pa nakakatuwa is yung iba nga magkasama pa, magkatabi pa sila. Again, that's a good indication. Kasi last na pumunta tayo dito, I don't remember seeing a sea turtle eh. Pero ngayon, sunod-sunod. So, I mean, that's good. At least, bumabalik yung numbers nila. There were big ones. Probably, mga matatanda na yon. And there were smaller ones. Mga binata at mga dalaga. So, at least, good indicator din yan. Dahil, pambalance din yan ng marine ecosystem. Marami man kami nakitang pawikan. Ang kanilang lahi, patuloy na nanganganib. Noong nakaraang linggo, nahuli ng Bureau of Customs ang 2 container van na punong-puno ng pawikan, giant clams, shells at black corals. Ito diniklara as rubber. Nanggaling ito sa Cotabato, hinulin sa Pier 15. Dadalhin daw ang mga ito sa ibang bansa para gawing palamuti. Iligal ang ganitong bintahan. Ang mga pawikan tulad ng hawksbill turtle ay critically endangered o maaaring hindi na natin sila makita sa wild pagdating ng panahon. Mahaba at masalimuot ang naging paglalakbay ng mga pawikan na ito para mabuhay. Gaya ng pawikan, hindi rin nalalayo maglaho ang isdang maming sa karagatan. Kaya ganoon na lamang ang pagnanais namin makakita ng isang maming na adult size. 5 hanggang 6 na talampakan ng laki. Bihira na raw kasing makahanap ng ganitong klaseng maming. Hinuhuli sila habang bata pa, kaya hindi na nila inaabot ang hustong paglaki. Sa ikapitong dive, hindi pa rin tumigil ang grupo para hanapin ang higanteng maming. Maya-maya pa, ito na ang nakunan ng aming kamera. At mukhang nais niya kaming usisain. Pagkapwesto ko, nakita ko siya maya-maya, tinama niya yung body niya sa sand. Kasi para siyang nag-glide ng gano'n, tapos angat siya. Kaya yun yung first time na nag-shoot ako. Parang eye to eye kayo, pag tinitingnan niya yung ikaw, alam mong sa mata mo siya tumitingin, alam mong sa'yo siya tumitingin. Sobrang nakaka-amaze kasi ang sweet niya tumingin. Curious siya sa'yo. Nakakatuwa kasi ang lambing niya gumalaw, ang sweet niyang tingnan. Halos kasi laki ko na kasi. Konti na lang halos kasi laki ko. Tapos ang distansya pa namin like 3 meters. Layo. At ang masilayan namin siya ng mas malapitan ay isang pambihirang pagkakataon. Ayon sa isang kilalang maming expert, Dr. Yvonne Sadovi, bihira na makakita ng ganitong kalaki na maming. Adults are naturally rare. In fact, on the reef, the adults are rare. And when we assess a species, we like to know how many adults there are because the adults are the ones that reproduce. So they're the important ones. Kaya naman in demand ang maming hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa tulad ng Hong Kong. Ang
Ang kanyang bibig pa lang ay umaabot sa mahigit $400 o mahigit 17,000 piso bawat set. The Napoleon fish is considered particularly within the Chinese restaurant trade. The flesh is very tasty if you cook by steaming. And because of that, lots and lots of people are trying to buy it. Unfortunately, it's also popular because it's rare. Malimit makita mag-isa ang maming, kaya raw madaling nahuhuli ito. Pero may nalaman kaming tungkol sa maming na mas nakamamangha. Nagpapalit ito ng kasarian o sex. Endangered na ang maming. Kung hindi ito maproprotektahan, maaaring maubos ang kanilang lahi. Posible rin itong mangyari sa iba pang klase ng isda. Pag hindi mo sila nakikita, syempre naapektuhan ka dahil hindi mo alam eh. Baka yung pinaglalaban mo, wala na. Ang hirap na.